ulat balita that the Vice President was offered by the PDP Laban to take the lead of the entire party, pero nag-decline siya. No, nang tinanong siya, tingnan natin kung ano pong kanyang paliwanag sapagkat her father, the Chairman Emeritus of PDP Laban, ay naghahanap din po sila talaga ng isang opisyal ng gobyerno na aktibo pa upang tutulong sa kina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla. Pero may pahayag dito si Vice President Sara Duterte. And by the way, si Senator Robin Padilla took a leave of absence from the party leadership dahil may inaantay silang mga gawain sa Senado. Tunghayan po natin itong ang kaganapan sa ulat tungkol sa PDP Laban request that Vice President Sara Duterte may take lead in the organization of the PDP Laban Party. Sa PDP na nandito pa si dating Pangulong. Bumalik sa The Hague si Davao City Representative Paulo Duterte para dalawin ang kanyang ama na si former Philippine President Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, maayos naman ang kalagayan ng dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Namayat, payat siya karon. Mas payat siya itong last time, Rodrigo. Dinepensahan naman ni Congressman Duterte ang kanyang ama at iginiit na walang crime against humanity na naganap sa 6 na taong panunungkulan nito bilang Pangulo. Kanya, isa itong lehitimong kampanya laban sa krimen at iligal na droga. Ito ang tugon ng mambabata sa panawagan ng One Sambayan Coalition na huwag payagan ng ibang bansa na maging host country para sa hiling na provisional release sa dating presidente. Giit ng One Sambayan na binubuo ng mga taga-suporta ng Liberal Party at mga kaliwa, hindi raw makatarungan para sa international community na tanggapin ang isang akusadong may kaso ng crime against humanity. Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi may kakaila na maraming bansa ang humanga sa determinasyon at tapang ng kanyang ama sa paglaban sa krimen at iligal na droga. Kaya naman niya, hindi na rin siya nabigla na maraming bansa ang nagpapakita ng interes na maging host country para sa hinihiling na interim release ni FPRD. Tinawag naman ni Duterte ang One Sambayan bilang isang grupong bayaran. At iginiit na ang nasa likod ng umano'y black ops laban sa kanyang ama ay walang iba kundi isang politikong sabik na makaupo sa Malacanang sa 2028. Iginiit ng panganay na Duterte na matanda na at hirap na sa kalagayan ng kanilang ama at ang tanging hangarin na lamang nito ay makabalik sa sariling bayan at makasama ang pamilya. Anya, wala na itong kapasidad na maging banta sa kasalukuyang administrasyon na siyang mismong nagtakwil sa kanya. Karon ang iyang mensaheng alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami, siya, kami mga politiko, muagi rami aning kalibutan na importante nga Pilipinas matarong during my time. Para sa Diyos, sa Yun. Ma'am, maganda din ito naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. No? It appears that he is consistent. Noong nakaraang linggo, bago siya bumiyahe, sa pagbisita sa kanyang ama kay former President Duterte, inihayag niya na ang lahat ng mga Pilipino na naging biktima ng pamamaslang ng CPP, NPA, NDF, mga pamilya ng mga sundalong libu-libong pinatay ng CPP, NPA, NDF, mga pamilyang biniktima at inatake ng mga drug syndicate, lumabas po kayo, magsalita kayo kung ginahin natin ang mga grupong ito sapagkat ito po ang naging dahilan kung bakit pinag-iinitan ng mga puwersang gustong manatili ang mga durugista, sindikato, kriminal at mga terorista sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. It was a very good challenge on the part of Pulong Duterte. And now, iniliwanag niya paano maging crimes against humanity ang pagtuligsa at pagsupil ng gobyerno during the time of his father laban sa mga kriminal, sindikato, mga durugista. Ito po ay bahagi ng law enforcement program. Kung may problema dyan, ang review or judicial action to exact kung ano pong pananagutan na yan ay dapat dito yan sa Pilipinas. And that is a law enforcement question. It's not a matter of international tribunal crime na dapat doon ipinatapon si Pangulong Duterte. Makes sense. Kaya nga lack of jurisdiction at illegal ang pagkakadetini kay Pangulong Duterte sa Hague, sa Netherlands, Ma'am Lorraine. No, Eric, ang ganda nung response ni Congressman Pulong. Perfect response for me kasi from my perspective kasi nga parang
nakita niya nag-zero in siya kung sino yung mga behind itong mudslinging against the president at saka yung pagpreso niya sa The Hague, no? Mhm. In other words, CPP, and you can be sure meron niyang pondo sa mga drug lords, yung paninira kay Yes. kasi talagang winasak niya sila di ba? So, and then parang what you see is the audacity, ang kapal ng muka ng mga CPP na ito, na magsabi-sabi na crimes against humanity yung kay PRRD when it was a legitimate government program, yung war on drugs. And Mhm. coming from terrorists, di ba? Wow! Di ba talagang the audacity talaga of this CPP, no? So, I think it was a very perfect response, and dapat ang challenge na yan, yung hiling ng Congressman Pulong Duterte, dapat tugunan natin yan. Sabihin natin kung ano ang ginawa ng CPP, NPA, NDF sa atin. Yung, alam mo, pag pumunta ka dito, no, kahit saan ka magbiyahe, there will be OFWs who will come to you and say, from my experience, yung tatay ko pinatay sa harap ko. Yung uncle ko pinatay sa harap ko. Yung kapatid ko dati CPP siya, hindi namin siya nakita hanggang mamaya patay na siya. 'Di ba? I was only ganun yung mga kwento. So ilabas niya yung kwentong 'yan kasi ang lalakas ng loob, ang kakapal ng mga mukha niyan sila Cristina Conti. Natasabihin pa yung crimes against humanity, CPRRD, when they themselves are the criminals, 'di ba? So maganda yung tugon ng Congressman Pulong Duterte. Duterte talaga siya. Duterte pa rin. Talagang talaga galing ng response niya, no. Yeah. So And I think it's high time na magsalita na rin si Congressman Pulong Duterte at Yeah. ang iba pa na mga naninindigan para sa totoong brand of good governance na ipinamalas at ginawa ng kanilang ama para sa bansang Pilipinas na ngayon ay tinatawag na ng mga Pilipino na Dutertismo. Sapagkat yan ang hinahanap na brand of good governance and political leadership and political ideology. Maganda po yung binanggit niya sapagkat ang mga taga-usig ni Pangulong Duterte ay sila dapat ang inuusig pagdating sa totoong crimes against humanity. Itong grupo ng CPP, NPA, NDF at mga tagapagtaguyod nila, more than 50,000 po ang namatay sa kanilang ginawang pananalakay at pananalasa sa ating bayan. More than 20,000 police and mga sundalo ang inambush, ang mga niliquidate nila, at yan po ay nagpapatuloy pa. One of that is ang civilian attack nila sa Masbate na si Kit Absalon, at kung saan ito sila Christine Conte, Edri Olalia, Cristina Palabay, inang si Raul Manuel, Franz Castro, Nery Colmenares, Teddy Casino, all of them mga kababayan ay tagapagtanggol ng NPA na dahil daw walang peace talks kaya napatay ng NPA at napagkamalan ng mga military agents ng pinatay nilang sibilyan na kawawa na rising football star na si Kit Absalon sa Masbate. So makikita mo sila talaga ang may pananagutan sa tinatawag na crimes against humanity. And yet sila po ang kinakampihan, sila ang pinoprotektahan, sila ang pinupunduhan nitong Marcos at Romualdez para atihin sila Pangulong Duterte gawa ng ganito at na hindi nila sustain ang sinasabing nilang 30,000 ang mga namatay at iniutos at patayin ni Pangulong Duterte, yun pala 43 lang ang kanilang affidavit na na-produce at naghahanap pa ng Baratillo for sale witness si Cristina Baratillo for sale witness. Wala palang ma-produce na testigo. Ma'am Reyes. Yung mga stories na yan, napakarami niyan, Eric. In fact, yan ang kwento ng ating bansa kung paano tayo sinira ng CPP, NPA, NDF at saka ng drugs. No? Nung dumating si PRRD, nung po siya, nagiging narco state na tayo. At mukhang papunta tayo doon kasi drug lords are being released at the BJMP. Madaling i-bribe ngayon ang gobyerno. Madali. Lalo pa pag drug lords, maraming pera yan. So, winawasak ang Pilipinas nitong mga nakaupo sa pwesto ni Bongbong Marcos. No? So, when we voted for Bangag, naboto siya, number one, dahil kay Inday. At saka syempre yung budol niya ng continuity. Yung pala,
natutunan ko ngayon, tayo pala yung continuity, 'di ba? Na lalo't lalo pagdating sa CPP kasi sandali na lang 'yan, no? Sandali na lang ang buhay ng mga hayop na 'yan, no? So, yung yung stories na sinasabi natin very powerful. Sabihin natin kung paano nagbago ang buhay ng mga kapatid natin, ng mga mahal natin sa buhay dahil kay PRRD's war on drugs. Sabihin natin 'yan. Napakaraming kwento niyan, sobrang dami, no? At sabihin din natin kung paano tayo niloko ng CPP, NPA, NDF. And this will be our continuity kasi nung binigay ni PRRD yung Pilipinas kay Bangag, sandali na lang yung CPP. Tapos akala natin, yun yung continuity, yung pala tayo. Tayo tutuloy natin. Tuloy natin. Yeah. Walang nagsi-stop dito kasi talagang pababagsakin natin ang komunistang teroristang organisasyon na yan. I agree. And because of that, Ma'am Lorraine, nakatanggap ako ng ulat din po dahil 'di ba na headline natin that Louvain Espina, Yes. isa ito sa mga anak na hinahanap ng kanyang nanay, mga magulang nila, lalo na po yung mga kapi at naging bahagi ng Hands Off Our Children na lumalaban po sa recruitment na gagawa ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga kabataan. At nagkaroon sila ng interest na mayroon palang grupong Hands Off Our Children at itong si Louvain Espina ay halos 8 taon o 9 na taon na hindi nakita ng kanyang mga magulang sapagkat ito po ay inagaw sa kanila sa pamamagitan ng mapanlinlang na recruitment na ginawa sa loob ng schools. Ngayon, Ma'am Lorraine, nag-react ang dalawang mga magulang sa Pilipinas na ang makita nila ang post tungkol sa pag-iikot sa mga schools, public schools ni Franz Castro at nila Antonio Tinio ng ilang grupo na hindi lamang ng Alliance of Communist Teachers kundi kasama din po ang mga Kabataan Party at pati din po ang Gabriela na umiikot din pala sa mga schools lalo na sa Metro Manila na mga high school and even pati sa mga kolehiyo. Ma'am Lorraine, your reaction dito sa pagkakahala ng mga nanay, bakit na itong si Franz Castro na ito supposedly ay dapat kulong na ito sa kasong convicted siya sa criminal case na child abuse with Sorocampo, and yet parang tuwang-tuwa siya na nakaikot sa mga to promote recruitment of the youth and students to the CPP, NPA, NDF?